So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit for another video and for today's content. Ayan, i-review natin finally ang isa sa pinakamura, pinakasulit na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026, which is a Tecno Spark Go 3. So tara, pag-usapan natin. Idol, for today's video, i-review natin or i-full review natin ang Tecno Spark Go 3. As you can see, when it comes sa ating background, medyo nasa iba tayong location. Nandito tayo sa campsite ng pinakamabuti kong kaibigan na si Kuya Jay sa Valley Point, Baguio City. So kung gusto nyong pumunta dito sa Valley Point, as you can see naman, tingnan nyo ang view, di ba? O mafag. Ganda dito mga idol, sa Valley Point Campsite, Baguio City. So yung FB page sila, search nyo Valley Point, hanapin nyo si Kuya J. Ayan. So yun nga, ang topic natin for today is the Tecno Spark Go 3. And I know, maraming na-disappoint. Marami rin namang may gusto sa smartphone na to. Kumbaga, real talk, pagpasensya nyo na kasi yung araw nandito sa akin, kaya medyo parang sabihin na nating chinito tayo ngayon. And maraming naging skeptical bumili na itong Tecno Spark Go 3. So, syempre, dito sa ating full review, kumbaga, tatalakayin natin lahat ng about sa Tecno Spark Go 3, yung experience ko. After few weeks ko siyang nagamit and kung ano ba yung final verdict ko dito sa smartphone na to. So, again, kung gusto nyo bumili ng napakamura na Tecno Spark Go 3, dito lang tayo bibili sa ating view products. Ayan, dito yan. Tap mo yung video, may lalabas yung view products, i-click nyo na yan dahil mura at bagsak presyo lang dyan ng Tecno Spark Go 3. Usually, pwede siya makuha around nasa 4,000 pesos. So, very affordable na smartphone ni Tecno, and when it comes sa pagiging sulit ng specifications, medyo okay rin naman na mo-offer na itong smartphone na to. So, again, etong si Tecno Spark Go 3, syempre ito yung successor sa very popular na Tecno Spark Go 2 na medyo marami na disappoint sa Tecno Spark Go 3, real talk mga idol. Kasi kumbaga when it comes sa specs sa Tecno Spark Go 2, wala silang ganun pinagkaiba. And sad to say, medyo hindi na tayo nagkakaroon ng stock ng Tecno Spark Go 2, medyo konti na lang. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features and of course yung cons din netong Tecno Spark Go 3 at kung bakit sulit ba siyang i-purchase ngayong 2026. Unang-una dyan, pag-usapan natin yung display. Real talk, medyo nakaka-disappoint yung display ng Tecno Spark Go 3 kasi mga ka-J-Vlog, medyo nag-downgrade sila when it comes sa screen display. Kasi from punch hole display doon sa Tecno Spark Go 2, naging notch ulit dito sa Tecno Spark Go 3. Maraming na-disappoint sa ganyang ginawa ni Tecno. Malaking bagay na talaga ang punch hole display sa mga consumers natin. I don't know kung bakit nila kinoscut yan. Kung nagdagdag lang naman sila ng 1 gig ng RAM, di ba? And kung wala namang any cost yung gawing bilog yan, bakit ni-notch nyo pa? Parang nakita ko na yung pattern nila Tecno Spark Go 1, punch hole, Tecno Spark Go S, Spark Go 1S notch, Tecno Spark Go 2 punch hole, Tecno Spark Go 3 notch. I don't know kung bakit ganyan si Tecno, bakit hindi niya gayahin ng Infinix na straight naka-punch hole display, diba, doon sa Smart Series nila. Pero maganda naman doon is mayroong magagandang specs din na ma-offer ang Tecno Spark Go 3 when it comes sa screen. Malaki ang screen size, 6.75 inches. 120Hz screen refresh rate, and when it comes sa needs of brightness, nasa average level siya. Next, yung operating system. Ito yung major leap doon sa Tecno Spark Go 2 dahil full Android OS na ang Tecno Spark Go 3. Say goodbye na tayo sa Go Edition ngayon, and finally, na-realize din ni Tecno na yung Unisoc T7250 na nakita natin sa Tecno Spark Go 2, kaya naman yan ng full Android at in-apply nila yan dito sa Tecno Spark Go 3. So, very nice naman na naging full Android OS na rin finally, and kumbaga mas yan yung pinakamalaking advantage na nangyari ng Tecno Spark Go 3 dito sa Tecno Spark Go 2. And again, nasa Android 15 siya out of the box with iOS 15. Yun lang medyo nakakalungkot kasi compared dun sa bagong labas na Infinix Smart 20 na out of the box is naka Android 16 na yon and full Android din. So sana ginawa rin nila yung ginawa ni Infinix na full OS or Android 16 na out of the box kasi
medyo 50-50 tayo sa software update ng Tecno eh, 'di ba? Lalo na sa mga mura nila na minsan hindi natin alam kung naso-support ba ng OS update. Pero kung Android 15 lang naman ang ating pagbabasihan, matagal naman. Matagal siya maso-support ng mga OS update, no worries mga idol. And longevity wise, all goods, matagal niya siya magagamit kasi may pinapromise din naman si Tecno na ilang years of fluency sa kanilang smartphone even though wala ng software update. Siyempre, the best dito is the processor. For its price of 4,000 pesos, Unisoc T7250 is a good option. At several times ko na na-test yung chipset na yan and napaganda ng performance yan even sa gaming, even sa mga day-to-day tasks. It can do the job, kumbaga. At etong si Tecno Spark Go 3, mga idol, na-test ko na to sa mga iba't ibang games and surprisingly, it can handle din naman ng pretty much na mga tinest nating games dito and even yung mga AAA games. Pero yun nga, the variant of this smartphone is 4GB 64 and 4GB 128. And nawalan na sila, I think, ng 3GB. So, nag-goodbye na sila sa 3GB of RAM and nag-transition sa 4GB of RAM. And kung few hundred of pesos naman ang idadagdag nyo, I suggest go for the 128GB of internal storage. Wag na yung 64. Pero syempre, iba, mas prefer yung 64. I know, marami ako nakikita sa Comsec na, Lods, lagay mo rin yung link ng 64GB. So, ilalagay ko na lang. Kung 64GB, ngayon 2026, I know it's not enough. Pero kung casual user lang naman kayo, like yung mga basic tasks lang naman ginagawa nyo, 64GB pwede pa naman yung mga idol kasi expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. Sa speaker niya, sad to say, it is a single speaker din. I know yung iba, yung Tecno Spark Go 2, dual stereo yun, and even the Tecno Spark 40C. Dito, nag-single speaker sila, pero the loudness is there, malakas din naman yung kanyang speaker, pero yung bass quality, hindi ganun kaganda. Siyempre, when it comes sa bass quality, kailangan natin stereo, balance yung sound, kumbaga ng isang smartphone. And dito sa Tecno Spark Go 3, medyo na-lock yung bass quality. Pero the loudness, okay naman. Or mataas din naman yung, or malakas din naman yung offer niya na loudness sa speaker niya. Siyempre, the best part din ng feature ng any Tecno smartphone today is the FreeLink 2.0. Kumbaga, parang sabihin na natin walkie-talkie na parang nasa range ng 1 kilometer yung kausap nyo or yung friend nyo na same Tecno smartphone, you can communicate to them without any Wi-Fi or any load via FreeLink 2.0. Parang walkie-talkie nga. The battery itself is, for its price, okay na. 5,000 mAh battery capacity. Malaki rin naman mga idol. The charging rate hindi naman din nagbago. 15-watt charging rate pa rin. And ganun pa rin. Kung teterno mo sa 5K 15-watt, usually nasa around 2 hours, 30 minutes bago ma-full charge yung smartphone na to. And syempre, the best part din dito sa Tecno Spark Go 3 is the IP rating, IP64 water and dust resistant. So, kunyari, gagamitin nyo to as a navigating tool. Usually naman, yung mga bumibili ng ganitong kamurang smartphone, mga riders natin, mga delivery riders, motor taxi riders, mga motovloggers natin na ginagamit as a navigating tool itong smartphone na to. And maganda rin siyang isuggest mga ka-J-Vlog na gamitin as a navigating tool kasi malaki yung screen size, okay yung brightness, makikita nyo siya sa outdoor, and kumbaga the processor itself, it can handle naman yung mga pretty much ng multitasking na ginagawa nyo sa isang smartphone. And yun nga, kunyari umulan, merong protection yung smartphone nyo sa ganyang scenario. Raindrops, accidental spillage, accidental drop, or sabihin na natin yung mga with certain kind of pressure na tubig. Yun, na naman yan ng Tecno Spark Go 3. Pero mga idol, when it comes sa submersion ng water, it is not advisable kasi medyo mababa yung kanyang IP rating. Pero syempre, for its price, IP64 is a great protection naman at mataas na protection na yan, mga idol. So yun mga ka-J-Vlog, so yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko at yung medyo hindi ko nagustuhan dito sa Tecno Spark Go 3. Pero kung naghanap kayo ng isang smartphone na mukhang iPhone, lalo na yung base model ng iPhone 17, eto, kamukhang-kamukha niya mga idol, especially the lavender. Itong lavender nila is kamukha rin ng lavender ng iPhone 17. Sa design, perfect 10 ang i-score ko dito. Very aesthetic at eye-catching yung design itong Tecno Spark Go 3. At kung interested nga kayo dito, i-click nyo na itong view products natin. Dahil dyan, meron po kayong special voucher na makukuha upon checkout dito sa smartphone na to.
So, explore natin yung design at build quality na itong smartphone na to. So, tulad ng sinabi ko rin sa unboxing ko, as you can see, very identical yung design niya. Syempre, sa iPhone 17, lalo na yung lavender color nga. So, inspired din siya sa Tecno Spark Go 2, yung merong ganitong camera module, vertical shape camera module. Pero again, mga ka-J-Vlog, ang camera lang nito, ito. Ito is, ano to, I think IR blaster or perhaps lang yan. So, it's a infrared. Tapos, ito yung kanyang, ayan, nandito nga infrared sensor. Ito yung IR blaster. Flash, tapos design. Meron siya pagka-silhouette na pahabang ganito para mag-resemblance or inspire sa design ng iPhone 17 Pro Max. At to be honest hindi nyo akalain na 4,000 pesos lang tong smartphone na to. Ang ganda ng overall build quality na itong Tecno Spark Go 3. Talaga in-effortan din nila yung design na itong smartphone na to. And dito sa right side, ayan, hindi naman siya mataba. May pagka-nipis din naman itong smartphone na to. So sa right side, nandito ang ating power button, / fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong speaker grills dito. Sa left side, meron tayo ditong SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, and USB Type-C port. At sa bibili na itong smartphone na to, syempre good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So pag inopen natin si Tecno Spark Go 3, bubungad sa atin is yung kanyang notch display, mga idol. Ayan, solid din naman itong smartphone na to. Smooth din naman siya so far when it comes sa navigating and all, especially sa mga opening of apps, wala naman siyang delay, and meron siyang 120Hz screen refresh rate for smoother animation. Ang maganda dito, yung included niya na case, tignan nyo naman, kakulay din nung smartphone, di ba? So very aesthetic talaga tignan itong Tecno Spark Go 3, mga ka-J-Vlog, at available naman to sa mga iba't ibang color. Syempre ito more nagpo-focus sa mga pang babae na kulay. Pero design, kung i-rate ko, one of the lowest and nice for its price, perfect 10 ang ma-score ko dito sa Tecno Spark Go 3. Very elegant tignan. Explore natin yung camera app ng Tecno Spark Go 3. So as we can see here, nandito tayo sa main camera niya. So meron tayong 1x, 2x, hanggang 10 times digital zoom tayo. So meron tayong Google Lens Flash, at iba't ibang mga settings like HDR, timer, watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos, just like that. And meron tayong grid lines, AI focus, help, and settings. So dito is yung mga iba't ibang filters na itong Tecno Spark Go 3, aspect ratio, beauty mode for yan nga, beautification sa rear, very important. Portrait mode for background blur, super night for low light shots. And some more, meron tayong time lapse, vlog mode, dual video, very helpful yan pag nagko-content kayo, pwede nyo pagsabayin yung rear at front facing camera habang nagvi-video. Meron tayong panorama, documents, and pro mode. At meron tayong video. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution niya is 2K resolution. Pero yun, napakataas, wala siyang support for any 60fps. And meron tayong AI GC portrait enhancer. So even sa front facing camera, included din yan. Sa video naman, sa front is good news, 2K resolution din ang i-offer niya. So wala siyang any support for any 60fps. AI camera sa front facing camera, ayan HDR, timer, watermark, ganun din naman, same na same. Meron tayong flash, Google Lens, filters, and aspect ratio. Syempre ito yung pinaka-importante sa front facing camera, mga J-Vlog, is yung beauty mode, portrait mode for background blur, and super night for low light shot. Yes, available din po sa front facing camera. So yun, mga J-Vlog, ang camera app ng Tecno Spark Go 3, very simple lang naman. Speaker test tayo dito sa Tecno Spark Go 3. So mag-play tayo ng vlog ko sa YouTube. Ito yung sinasabi ko sa inyong view products, ayan nasa baba lang naman. Pag clinic nyo yan, ayan nandyan na yung link no murang mga Tecno Spark Go 3 with voucher. So play tayo. Welcome ulit for another video. Ay, meron siya 300% volume. Comparison tayo ng dalawang budget smartphone today, ang Tecno Spark Go 3 versus the Infinix Smart 20. Ano kaya ang magandang budget smartphone para sa'yo? Tara, pag-usapan natin. J-Vlog for today's video. So as you can see, mga J-Vlog, when it comes sa speaker na itong Tecno Spark Go 3, isa lang siya, yung loudness okay, perfect na perfect, malakas.
Pero since single speaker siya, dun lang tayo medyo nadidisappoint kasi since mono speaker siya mga idol, yung volume, yung bass quality hindi ganun kaganda. Kaya kung i-rate ko yung speaker neto si Tecno Spark Go 3, one ang lowest din ng highest. For its price, ang score ko dito nasa 7. Loudness, okay. Bass quality, hindi ko siya nagustuhan. Biometrics test tayo dito sa Tecno Spark Go 3. Try muna natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, ayan, mas maganda may case kasi mas precise yung pag-scan. Fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, kahit na may eyeglass ako mga ka-J-Vlog, okay naman na i-scan niya. Ayan. Face unlock, fast and accurate din. So yun mga ka-J-Vlog ang ating full review dito sa Tecno Spark Go 3. So ang pinaka main question, Lods, okay ba tong i-recommend? Definitely mga ka-J-Vlog, for its price, sulit din naman. I know maraming nag-skeptical, bulin to kasi medyo hindi ganun nag-upgrade sa Tecno Spark Go 2. Pero wala tayong magagawa. I think the Tecno Spark Go 2 parang nililimit na nila yung stock ngayon at nagfo-focus sa Tecno Spark Go 3. So let's try to compare it sa mga ibang brands na competitors niya. And Tecno Spark Go 3 can do the job naman sa mga hinahanap nyo sa very basic na smartphone like calls and text, navigating, social media, entertainment purposes, and gaming. So, the processor itself, hindi mabagal. The Unisoc T7250 can do the job naman yan. At yan yung pinaka-favorite ko na processor, especially for this kind of price tag. Literal na hindi naman mabagal ng Tecno Spark Go 3. And let's appreciate na naka-full Android na to compared dun sa kanyang predecessor. Finally, alam mo yun, parang nakinig naman si Tecno sa mga consumers sila na the Unisoc T7250 can handle full Android OS. So again mga ka-J-Vlog, definitely maganda siyang i-recommend for a price na 4,000 to 5,000 pesos. Kung gusto nyo makuha ito ng very affordable lang, dito lang kayo bumili sa ating View products. Usually, pwede nyo rin ito makuha ng around below 4,000 pesos for the 64GB of internal storage and around 4,000 plus for the 120GB of internal storage. So, hopefully, nakatulong to mga sinabi natin. Kung nagde-decide kayo bumili na itong Tecno Spark Go 3, so dito lang kayo bumili. Tap mo yung video, makikita nyo dyan View products. I-click nyo na yan dahil pag dyan kayo bumili sa ating product link, below SRP at syempre may additional discount voucher dito sa ating video dahil pala collaboration yan ng YouTube Shopping at ng mga online platforms.